Tayo ay nasa series natin, Morning Prayer. Yan ay sa Psalms chapter 5. At ngayon, ating basahin ang verses 9 to 12 bilang pagtatapos sa series na ito. Ganito po ang sabi, Psalms 5, 9 to 12. Sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. O Diyos, ipapasan mo sa kanilang pagkakasala. Sa kanilang sarili mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Dahil sa marami nilang mga pagsuway, sila'y iyong palayasin, sapagkat silang laban sa iyo ay suwail. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at silang na may ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglinga. Ito ang salita ng Panginoon, pinamagatan nating seryosong panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy ninyong pagbubukas ng aming puso sa aming pong pagbubulay ng inyong salita. Salamat po na patuloy niyo kami binibigyan ng kaunawaan, lalo na po sa daan ng panalangin, sapagkat ito po ang kailangan namin at kailangan din ninyo, sapagkat ito ay pinagkaloob niyong kasangkapan upang makalapit sa inyo at makahingi at makapanalangin para po sa aming mga pangailangan, lalo na po sa iglesia sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sana naging ugalin na natin ang manalangin tuwing umaga, early in the morning. Kailangan ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos at ito'y subok na sa isang salmista. Sa morning panalangin, dapat nating iparinig ang ating tinig sa Panginoon at ating ilahad ang ating mga kahilingan at tayo magbantay sa buong araw kung paanong kumikilos ang Diyos. So yun po ang pang-umagang panalangin. Now, atin rin natalakay ang kabanalan sa panalangin sa Diyos. Sa kabanalan, dapat hindi tayo gumagawa ng kasamaan habang tayo po'y nananalangin. Hindi tayo nagiging hambog at hindi tayo gumagawa ng kasinungalingan. Sapagkat banal po ang Diyos natin. At ngayon, ikatlo, yung pong panalangin o pagpapalang panalangin. Alam naman natin na mga pinagpala ay kanilang sinisikap ang pagsamba sa Diyos at sinisikap na lakaran ang mga daan ng Panginoon. At ngayon, sa panghuli nating bahagi, ito'y seryosong panalangin. Now, bakit po seryosong panalangin? Kapag sinabing seryosong panalangin, kailangang dibdibin natin, kailangang puspusan, mainitan ang ating pagdulog sa Panginoon at ito'y tiyak na may pinaghuhugutang napakalalim kung bakit tayo magiging seryoso sa ating panalangin. At dito ang salmista, mayroon siyang matinding dahilan. Ayon sa context, verse 8, ganito ang sabi niya, "Patnubayan mo ko, O Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan." Now, itong salmista, bagamat alam na niya, ang kalooban ng Panginoon, alam niya na ang Diyos ay kumikilos sa kanya, pero ayaw pa niyang magtiwala sapagkat marami siyang kaaway na pumipigil sa kanya, sa kanyang paghahari, sa kanyang pangunguna, at sa kanyang pamumuhay. So, kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Now, paano natin makikilala ang seryosong panalangin? Ayon dito sa ating mga binasa, verses 9 to 12, ay makikita natin ang mga katangian na dapat nating tignan. Ito ang dapat natin ding panalangin para sa gabing ito o sa araw-araw. Na ang seryosong panalangin, kinikilala ang tatlong katangian. Tatlong katangian ang dapat kilalanin. Una, sa verse 9, ang katangian ng mga kaaway. Yan po, dapat nating kilalanin ang katangian ng mga kaaway. Now, sino bang mga kaaway na tinutukoy dito ng salmista?
Ito ba'y mga kriminal? Ito ba'y mga taong talagang masasama? Now, alam natin, marami rin po ang kumakalaban kay Haring David. Mismo mga kasama niya ay nagtatraidor din sa kanya. So maaring sa atin naman, maaring hindi naman talaga kriminal at masamang tao ang ating kaaway, kundi maaring mga mababait silang kasama natin. Maaring sila po ay ating mga kaibigan, mga relihiyoso, ngunit sila'y ganap na masama. Ibig sabihin, sila po ay depraved, hindi sila mananampalataya. At alam naman natin, ito pong panalangin ito ay kinote din ni Paul sa Romans chapter 3 verse 9 tungkol sa depravity of man. Na walang sino mang matuwid, wala kahit isa. At mga hadlang sa daan ng ating paglago sa espiritual sa pamumuhay natin sa Diyos. At ito po ang dapat nating ipanalangin. Kailangan natin kilalanin ang mga kaaway nito. Sapagkat sa mga kahit kaibigan natin, kahit relihiyoso, dahil sila'y depraved, sila'y makasalanang lubos, walang katotohanan sa kanilang bibig. Ang kanilang puso ay pagkawasak. Basahin natin verse 9. Ganito ang sabi, sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. Bamangat ito'y makadiyos, maring kumikilala sa Diyos, mga reliyoso, pero ang sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 10, nasusulat, no one is righteous, no, not even one. Pagdating sa taong makasalanan. So tingnan natin ang katangian dito ng kaaway. Una, ang kanilang bibig, ang sabi sa verse 9, walang katotohanan sa kanila. Pagdating po sa mga espiritual na bagay, pagdating para makatulong sa atin upang lumago tayo, walang katotohanan sa kanila, panlupa at makalaman ang laman ng kanilang bibig. Ikalawa, ang puso nila, ang hangar na pagkawasak. Hangarin ay pagkawasak. Ikatlo, ang lalamunan nila ay parang bukas na libingan. Maganda ang panlabas, may pintura, may nicho, pero bukas yung kanilang ang libingan ay bukas, alam natin mabaho. So ganun din ang mga depraved people, lalamunan nila, wala kang maasahan sa kanila, panay mabaho. At pang-apat, yung dila nila. Matatamis sila magsalita, matatalino sila mangusap, pero panlilin lang ang laman nito. Panlilin lang. Kaya wag tayong dapat magtiwala yung ating buhay mananampalataya o pagtitiwala sa Diyos ay ating ipalit dito sa mga taong ito na kaaway. Bagamat hindi sila kriminal, pero humahad lang sa ating paglago at pagtibay sa pananampalataya sa Diyos. Ikalawang katangian na dapat nating tignan ay ang katangian ng kahilingan. Tignan niyo ang sabi sa verse 10 to 11. O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang pagkakasala, sa kanilang sarili mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Dahil sa marami nilang mga pagsuway, sila'y iyong palayasin sapagkat silang laban sa iyo ay swail. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila na may ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. Now, tingnan natin ang dalawang kahilingan dito ng salmista. Unang kahilingan niya ay tungkol sa masasama na dapat silang parusahan. Dapat silang parusahan. At ang sabi diyan, ibalik sa kanila ang kabigatan ng kanilang kasalanan. Diba? O Diyos, ipapasan mo sa kanila ang kanilang pagkakasala. Yun ang prayer. Ibalik sa kanila ang kabigatan ng kasalanan. At ikalawa, manlilin lang sila sa mga sariling balak. Kaya ang sabi, sa kanilang sariling mga balak ay hayaan mong mabuwal sila. Yun ang prayer. Yun ang katangian ng kahilingan. At ikatlo, sa sariling mga pagsuway ay mapalayas sila. Sapagkat ang sabi sa ating text, mahatulan sila sa pagiging suwail dahil sa marami nilang mga pagsuway, sila'y iyong palayasin sapagkat sila'y laban sa iyo at sila'y suwail. So, yun ang prayer. Kailangan natin ng tamang kahilingan. At ikalawang kahilingan ay panalangin din sa mga tapat
na sila'y pagpalain. Na sila'y pagpalain. Na sana mapagpala ng kagalakan ito mga tapat. Ngunit hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Sana lagi tayong may kagalakan. Itong prayer natin. Ikalawa, na sana'y makaawit ng may kagalakan sila. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan. At pangatlo, may pagtanggol sila ng Diyos. Sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. So yun ang dapat nating kilalanin, no? Unang-una, katangian ng mga kaaway. Ikalawa, ang katangian ng kahilingan. At pangatlo ay ang katangian ng Panginoon. Sino bang Panginoon dito? Verse 12. O Panginoon, sapagat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Na dito ang Panginoon, katangian niya ay mapagpala, nagpapala sa mga tapat. Hindi niya sila binibigo. Sabi nga dyan, O Panginoon, sapagat iyong pinagpapala ang tapat. So pag-pray pa rin natin na sana nga yung mga taong nanganganlong sa Kanya, mga tapat, ay mapagpala. At ikalawa, hindi lang nagpapala ang Panginoon, kundi ang Panginoon ay mapaglingap sa mga tapat. Mapaglingap. Mayroon siyang care. Siya'y tulad ng isang kalasag. Kalasag, tinatakpan niya ang kanyang mga tao. Dinidipinsahan. At hindi lamang tinatakpan sila tulad ng kalasag, kundi tinatakpan niya sila ng kanyang paglingap. Napakasarap po ang mga tao ng Diyos na laging nananalangin every morning sapagkat ito po ang ating matatanggap sa Diyos. So ano pong lesson dito? Anong maaaring makuha nating aral? Unang-una, ang totoong mga anak ng Diyos ay hindi tumitigil sa kakapanalangin. Maging lifestyle na natin every morning, pagkagising pa lang natin, manalangin na tayo. Iparinig sa Diyos ang ating tinig mula sa puso. At ating ilatag ang ating mga kahilingan for the day. No? Ang ating mga anak, ang ating mga lakad, ang pagpasok sa eskwela, ang pagtawid sa kalsada, pagsakay ng mga sakyan, atin ang ilapat. Simulan natin to sa umaga. At atin din gawing nasa kabanalan pa rin tayo. Hindi tayo gumagawa ng masama, hindi tayo naging hambog, at hindi tayo nagiging sinungaling. Sapagkat ang tao ng Diyos ay nananalangin bilang pinagpapala. At sa mga tao ng Diyos na nananalangin pinagpapala, lagi niyang sinisikap ang pagsamba sa Diyos. Lagi niyang sinisikap lakaran ang mga daan ng Diyos. Kaya sa katapatan, sa seryoso nating panalangin, ay kilalanin natin ang tatlong katangian. Unang katangian, katangian ng mga kaaway. Kahit mga kaibigan natin sila, kahit kasama natin sila, kung sila po ay hindi mananampalataya, hindi mo dapat pagkatiwalaan ang kalaguan mo sa kaalaman sa Diyos sa kanilang pamamaraan. At ang katangian ng mga kahilingan, dapat alam natin ang ating kahilingan sa Diyos, sa mga kaaway at sa mga tapat sa Panginoon. At higit sa lahat, kilalanin natin ang katangian ng Panginoon. Lagi siyang tapat, kalasag sa siya'y paglingap o lumilingap sa atin. So sa ating panalangin ngayong gabi, nawa, dalhin natin ang mga katotohanan ito habang ipapanalangin natin ang mga kahilingan natin sa iglesia para po sa isang linggo. Maraming salamat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga salita. Patuloy niyo kaming binibigyan ng kaalaman at karagdagang kaunuan upang tumibay kami sa aming pananalangin at tumibay kami sa aming pananampalataya sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.